lang. Sige, ulitin na lang natin ha. So, pwede mo basahin ulit, Ma'am Jeremy, para sa record. I see. Right. Infectious diseases and control measures. Basic knowledge of infectious diseases. An infectious disease is an illness in which a pathogen, etc., enters the body and causes various symptoms. Users have low resistance to disease. Moreover, when people are living in a group, they have a higher chance of getting infected. Therefore, it is necessary for each care worker to have knowledge of infectious diseases. I-continue na lang dito, ma'am. Para Sige diretso po. na ako mag-explain. Kinds of pathogens. Pathogens include viruses, bacteria, fungi, parasites, and others. Perspective of observation. It is important to observe users as a control measure for infectious diseases. As per the perspective of observation, if you find symptoms such as fever, vomiting, diarrhea, stomach ache, rash, or pale complexion, it is important to report it to the medical staff. Ay. Yeah. So, yung sa infectious disease, common yan sa sa Japan. So, yung sinabi ko kanina, yung sa norovirus. So, about yun sa parang yan sa atin parang LBM ba, tapos nagsusuka. So, yun yung sa norovirus. Then every winter din yung influenza. So, influenza yung tawag nila doon. So, yun isa din yun sa mga infectious disease na grabe talaga, lalo na sa pagdating ng winter. So kawawa talaga yung mga matatanda kasi madali silang mahawa sa influenza virus. So marami ding patients din na namamatay dahil dyan. So mostly sa mga madaling ma-affected or infected ng mga infectious disease, yun yung mga patients na may low resistance or yung mga mahihina yun na yung katawan, kagaya ng mga matatanda. Pero yung mga healthy na mga person, like for example, tayong mga syukuin, so dapat kailangan healthy tayo always para hindi tayo madaling ma-infected ng mga infectious disease. So kinds of pathogens, yung mga pathogens include viruses, bacteria, fungi, parasites, and others. So ito yung mga need natin i-observe pag meron tayong patients na kunyari today nakita nyo yung patient nyo na mainit yung meron siyang fever. So mainit yung katawan ng patient, yung fever niya umaabot na ng 38 to 39. Then nagsusuka siya or nagtatae, LBM, then masakit din tiyan niya or meron siyang mga rashes sa katawan niya. So or yung mukha niya is pale or putla na siya. So dapat i-report niyo kaagad yan sa medical staff kasi baka meron na siyang mga infectious disease sa katawan. Then there are 3 factors. Sige, basahin mo, Ma'am Kath. Yun, di ko dasay. The 3 factors of infectious disease or principle of control measures. The 3 factors of infectious diseases are the source of infection, route of infection, and host. An infectious disease spreads when the 3 factors are connected. The principle of infection control is to cut the chain off. The chain can be cut off by removing the source of infection. Second, blocking the route of infection. And last, improving the host or person's resistance to disease. Ay. So ito yung factors na parang ma-spread yung disease ba. So yung host is either people or animals. So pwede tayo yung nagdadala ng sakit. Then tayo yung nagsispread ng sakit. So pwede din mga animals, like for example, yung mga aso. So nagdadala din sila ng mga sakit. Or yung mga pusa or yung sa COVID, 'di ba? Yung sinabi nila yung bat daw yung dahilan kung bakit may COVID. Then pinapasa natin to sa iba through our hands, so or sa food supplies, ganyan. So kaya para makat natin yung pag-spread ng infection, dapat talaga tayo mag hand washing always. So hindi sapat na mag hand wash lang kayo ng alcohol, much better is with water and sabon. Then
yung iba ding source of infection, yung pathogenic microorganisms, vomitus, urine, feces. So yung vomitus, yun yung suka. Sumusuka ka. O yung patient mo, kunyari, sumusuka yung patient mo, tapos hindi ka naka-gloves, or nagwiwi yung patient mo, or nag-change ka ng diaper ng patient mo, tapos hindi ka nag-gloves. So, pwede mapunta yung bacteria ng patient sa kamay mo. So, pwede mo din ma-transfer yun sa iba. Like, mag-hold ka ng doorknobs, or i-touch mo yung ibang patient. So, pwede din mahawa yung patient. So, para stop ang pag-spread, so yun, yung pinaka-first or basic na need yung gawin is mag-hand washing. So there are 3 basic rules for control infection. So do not bring infection in. So dapat, kunyari, meron kang ubo or nilalagnat ka, huwag ka nang pumasok sa facility or sa hospital nyo. Kasi baka ikaw yung magdala ng virus sa hospital, then mahawa pa yung mga pasyente. So kawawa din naman sila. Then, do not take infection out. So hindi naman pwede na kung yung patient ninyo is may sakit, hindi na din kayo mag-duty. So kailangan pa rin natin mag-duty, kaya lang pag uwi ninyo, dapat like same sa amin before sa Japan, 'di ba? Iwan naman lang natin yung shoes natin doon sa facility, then meron tayong ibang shoes papunta sa bahay. So okay lang 'yon. So yung iba din is nag-change agad ng clothes na panglabas. Then meron din silang clothes na doon para doon lang sa shisetsu or sa facility. Then meron din kami yung shushu or para siyang hindi ko alam kung pero hindi naman yun alcohol, so para siyang disinfectant ba. So spray namin siya sa buong uniform namin para mamatay yung mga bacteria na nandun sa damit namin. Then after pag-uwi namin sa bahay, nag-change agad kami ng damit, then maligo din kaagad. Then do not spread infection. So yun, dapat i-cut off natin yung pag-spread ng infection. So pwede naman kayo maligo kaagad kung meron kayong mainit na tubig sa bahay. So pwede naman yun yung iligo ninyo. Or pwede din kayo magpahinga ng mga ilang minutes kung grabe talaga yung pagod nyo ng araw na yun. So pwede kayo mag-rest ng ilang minutes, then maligo din kayo kaagad. Basta importante, hindi nyo madala sa bahay yung infection. Then kinds of routes of infection, so yung droplet infection, yun yung sa influenza, so yung may ubo, so yung ano niya, yung laway, tumatalsik, yung airborne infection din, tuberculosis, measles, contagious infection, yung norovirus, E. coli, yung E. coli, makukuha yan sa, for example, meron kayong patient na nagpupo, tapos hindi niya hinugasan maigi yung kamay niya, then mag-hold siya sa doorknob. So, pwede yung tae na nandun pa sa kamay niya, pwede niyang malagay dun sa doorknob, tapos meron namang ibang tao na hahawak ng doorknob, so mapupunta yung E. coli sa kamay niya. Then kinds of sources of ito din sa blood, so ito yung sa hepatitis B. So meron din kaming patient before na may hep B, so dapat kung kunyari mayroon kang sugat or yung patient mo parang nag-bleeding yung patient mo, so dapat bawal talaga hawakan yung dugo in our bare hands. So dapat mag-double gloving kayo or triple gloving para hindi niyo ma-touch yung blood, kasi pag once na mahawa na kayo ng hep B, hindi na talaga kayo gagaling niyan. So meron din tayong parang anong tawag doon? Vaccine yata for hep B. So hindi ko sure if ipo-provide yan ng facility ninyo before kayo aalis ng Philippines or doon na sa Japan. Then, body fluid, saliva, nasal, mucus, etc. So, ito din. Then, vomitus, urine, feces, same. So, standard precautions. So, the basic idea is that the blood, body fluid, secretion, vomitus, urine, feces, wounds, skin, mucus, membranes, etc. of every patient must be treated as something that has a risk of infection. So, dapat lahat ng mga body fluids, etc. ng patient, dapat iisipin natin na nakakakosya ng infection. So, dapat talaga ito yung mga gagamitin nating supply para hindi tayo mahawa. So for example, mag-gloves tayo when handling a patient, mag-apron. So meron namang ipoprovide na apron yung facility. Then mask. So meron din silang mask na ipoprovide sa inyo. So every patient, dapat palitan nyo yung gloves ninyo every patient. Hindi yung isang gloves lang sa buong patient na, or kung madumihan yung gloves nyo, dun lang kayo mag-change. No, dapat mag-change talaga kayo ng gloves every after nyo mag-handle ng patient para hindi ma-spread yung infection sa ibang patient. Then, ito yung correct way of
wearing mask. So dapat na cover talaga yung sa nose and dito sa my chin. Pero pag mag-ano ko before, mag-kaijo or mag-assist ako sa patient, hindi ako masyadong nagmamask kasi lalo na kapag summer, medyo mainit kasi. Tapos pag busy kayo, so hindi ako makahinga. Pero yung nung first, lalo na nung na-assign kami sa toire or sa toilet, 'di ba? Naninibago ka pa sa amoy ng mga ng mga poops ng mga patient. So mabaho talaga yung mga poops nila. So before nagdo-double double mask kami before, pero nung nasanay na kami sa amoy ng mga patient namin, so yun, minsan hindi na kami nagmamask unless ano talaga ng facility namin na dapat magmask kami. Then how to change disposable gloves? So dapat ganyan sa yung pag remove niyo ng gloves, dapat yung nasa labas, yun yung ibaliktad niyo. So yun yung nasa loob, yung dirty na side, then yun itapon niyo siya sa mga designated na basurahan. Then how to hand wash properly. So how to wash hands and points to remember. So ito yung may pink na part, ito yung mga parts na hindi siya masyadong nahuhugasan ng maigi. So dapat i-wash natin ng maayos. So ito yung pag hand washing. So i-remove niyo yung mga alahas ninyo, then wet your fingers with running water. Then dapat lagyan niyo ng liquid soap. So hindi yung water lang kasi hindi yan nakakatanggal ng germs. Then rub palms. So yung proper way of hand washing is dapat tumatagal siya ng 20 seconds or kakanta kayo ng happy birthday. So yun yung technique para talaga masigurado na malinis na yung kamay niyo. So while nag-hand washing kayo, kumanta na lang kayo ng happy birthday. The next, alcohol-based antiseptic hand rub. Pwede din alcohol-based na rub. Pero minsan nakaka-dry kasi ito ng skin. So lalo na pag winter, medyo nakaka-dry talaga yung skin ng tubig nila. Lalo na pag walang heater yung tubig nila. So dapat maglagay kayo ng cream. So sa facility namin before, meron silang pinaprovide na cream yung sa Nivea kasi nagda-dry kasi yung hands talaga tapos kumakati yung hands natin ba. So need natin i-moisturize yung skin para hindi kumakati. The next, si Ma'am Joy. Yan di ko dasay. Ma'am Joy. Andyan ka pa ba, Ma'am Joy? Hello? Naririnig niyo pa ba ako, guys? Pero siyempre, Sige, siyempre, go. ang signal ko dito siyempre, mabagal minsan. Sige, okay lang. Go. Accident prevention and safety measures. Users are vulnerable to accidents due to old age or disability. Prevention of falling and falling off. Walking, lifting, transferring activities are frequent in the life space of the user, which makes accidents easy to happen. Carefully observe the state of the user. There are times when the user cannot do what she usually can. Confirm whether the user's clothes and footwear are appropriate. Slippers can easily come off and they can easily make the wearer slip. If the legs of pants are too long, they tend to make the wearer trip on the bottom edge. Inspect the assistive devices before use. Okay na po, Sensei. Sige, okay na. So ito yung mga safety measures na dapat natin gawin, no? Para sa baka patients natin ba, para hindi sila ma-disgrasya. So vulnerable talaga or prone sa accident ang mga matatanda kasi due to sa mga disability nila and weak na din yung mga katawan nila, no? So para ma-prevent natin yan, so for example, kakagising lang ng patient natin. So 'di ba nakahiga pa sila. So sabihin natin sa kanila, dahan-dahan lang sila bumangon, wag kaagad silang tatayo pag galing sila nakahiga kasi baka matumba agad yung patient natin kasi meron tayong tinatawag na orthostatic hypotension. So di ba kung na-try niyo yan, kunyari galing kayo nakahiga tapos diretso kayo bumangon.
medyo parang nabablock out yung paningin ninyo, di ba? So dahil yun sa orthostatic hypotension, hindi pa kasi wala pang blood yung brain natin, or hindi naman walang blood, konti lang yung blood supply sa brain natin that time. So need pa niya ng time na para mag-adjust. So there are times when the user cannot do what she usually can. So dapat pag tayo ng patient, sabihin natin, oh, okay ka lang ba? Dajobu desu ka? Memay ga shimasu ka? Or yung memay is parang nahihilo ka ba? Ganyan. Then confirm whether the user's clothes and footwear are appropriate. So dapat i-check din natin if yung pajama niya or yung pants ng patient hindi ba masyadong mataas, yung pants niya na baka pwede siyang matumba or ma-slide sa pants niya, or yung shoes niya is appropriate ba sa pag ano niya sa kanya, hindi ba siya masyadong maluwang, yung shoes niya natali ba ng maayos. And then if yung patient nyo din is gumagamit ng wheelchair, i-check nyo din yung wheelchair niya every before use ng patient. I-check nyo if yung brake, okay lang ba yung brake niya, yung wheels, hindi ba flat, ganyan. And if gumagamit yung patient nyo ng suwe or yung cane, so i-check nyo din yung end ng cane, if yung sa pinaka-tip ng cane, if hindi pa ba napudpud yung parang rubber. So, delikado din kasi if napudpud na yun kasi baka ma-slide din yun. The next, confirm the environment. So, i-check nyo din if wala bang mga floor na basa or wala bang mga cords na nakajama or ano matawag nung nakajama? Yung naka-scatter lang ba sa hallway kasi baka hindi makita ng mga patient. So, delikado na maano sila dun, kurobo or matapilok or whatever. Then, risk management. So, for example, meron tayong patient na muntik ng maaksidente. So, ito yung hiyari-hato. So, yung jikko is yun yung naaksidente na talaga. Then, yung hiyari-hato is yan yung yung muntik lang siya madisgrasya. So, for example, meron kayong nakitang patient na muntik na siyang nahulog sa wheelchair, gagawan niyo siya ng report. So, for example, si Tanaka-san, nakita niyo, uy, Tanaka-san, buti na lang nabantayan niya si Tanaka-san, ganyan. So, tinulungan niyo siya papunta sa wheelchair niya. Then, after that, i-report niyo yung nangyari. So, i-think niyo, bakit kaya nangyari yun? So, baka siguro hindi naka-activate yung brake. Then, after that, i-report niyo yan sa mga kasamahan ninyo or sabihin niyo sa mga team leader ninyo na ganun yung nangyari para during the endorsement, ma-inform yan sa ibang mga shokuin na, oy, muntik nang mahulog si Tanaka-san kanina. Sino bang last na sinong last na nagkaijo sa kanya or nag-assist sa kanya? So, dapat make sure na naka-brake talaga yung yung wheelchair para hindi na mangyari ulit yun, ganyan. So, yan yung niyo sa risk management para hindi na siya maulit. So, share the information with everyone. So, dapat nihunggod din yung niyo pagsulat ng mga information. Pwede din naman kayo magpatulong yan sa sa mga kasamahan ninyo. Hindi naman sila selfish. May yung iba busy, pero yung iba naman sila, active naman sila tumulong. The next, disaster preparedness measures. So, if ang maganda kasi sa Japan is grabe sila sa mga ganitong mga preparedness churva. So, sino na nakapunta ng Japan sa inyo? Si Ma'am Joy, nakapunta ka na ng Japan, Ma'am Joy? Kasi parang nakilala ka ng magkakilala kayo ni Ma'am Rebecca. Ay, oo, batch kami lang sa PNPC. Sabi niya sa akin din na ay, ingon din siya na ako, na batch daw mo. So, yun, di ba sa Japan, grabe talaga yung nila, no, yung mga preparedness measures nila. Kasi, grabe kasi sila mag-earthquake or maglindol. So, saan ka sa Japan, Ma'am Joy? Ibaraki, Sensei. Ibaraki. Sa Okayama raman ko dapit. So, yun, maraming lindol doon, meron ding tsunami, ganyan. So, dapat talaga always prepared sila doon. So, meron din silang mga ganito, marami silang mga necessary supplies. Then, meron din silang mga food na nakapack na.
Then pag malapit na ma-expire yung mga food, binibigay nila sa amin yung mga food para hindi naman masayang. Tapos inire-replace na naman nila yun ng bago na naman na mga food, mga canned goods, ganyan. So always ready talaga yung mga patient yung Japan. Then during the emergency drill, parang once a year yata or twice a year, merong mga ganito emergency drill. So merong pupunta sa facility ninyo na mga fireman or mga police, whatever. Basta sila yung parang mga 911 ba? So sila yung naka-assign sa mga fire emergency drill. So tinutulungan nila tayo paano mag-evacuate, ganyan, kung anong dapat gawin. So yun, sa Japanese na prometrics, meron dun yung jungbang kung anong gagawin, anong dapat gawin, anong unang gagawin, yan. So yung first talaga na gagawin natin is kahit na day off ka or tapos na yung work mo, tapos tumbako merong emergency, so dapat ka talaga pumunta sa Shisetsu or sa facility niyo para tulungan yung mga kasamahan ninyo kasi marami kasi yung patients, tapos konti lang yung mga shukuin or yung mga staff. So kagaya sa amin before, 80 yung patients namin, then yung magjo-duty sa gabi is apat lang kami magjo-duty sa gabi. Then sa umaga, mas marami sa umaga kasi merong mga part-time. Sa hapon, tapos sa gabi medyo konti na lang yung natitira. Kasi iuwi na yung mga part-timers, yung mga matatanda, yung mga 60 years old, part-time lang yan sila. Yung mga may anak din, so part-time, yung iba part-time lang din yung mga mama, yung mama and papa, mga part-timers. So yun, pag konti na lang yung mga shukuin or staff, kailangan talaga nila ng tulong lalo na sa mga emergency kasi hindi nila kaya yun lahat. So next, wait lang. So dito na pala tayo sa mechanism of maneuver. So mag-break muna tayo, guys. Balik kayo ng, wait lang.